October pa yan. Oras ay 43. Nandiyan na yan siguro. Hintay lang natin ng konti. Tapos high tide, biyahe tayo maya maya. Okay. Ito na yung inaantay natin. Dumating na. Tagal mo! Lahat. Oh, ilang spear gun kaya ang dala na naman ito? Isa lang. Ayan, cooler. Ito yung magiging service namin dayo sa ano, sa Batangas, pwede ito ano bro? Okay, bit-bit. Let's go. Itong cooler mo. Ayan. Damit mo nasaan? Tayo na't gumala sa malawak na karagatan. Bitbitin na ang spear gun at ibang kagamitan. Sisirin ang kailaliman. Ay, andun pala sila Oragon Spear Fishing Adventure. Punta dun sa kabila. Biyahe na kami mga lods. Alas 9:23 na. Dito na yung tropa natin sa likod. Yan na. Biyahe tayo. Let's go. Adventure tayo doon sa spot ng ano, Prito Diaz. Prito Diaz tayo. Let's go. Yan, dito na. Pwede na. Nahagis mo na, kaibigan, Tom Sawyer. Babaw na yan. Sino siya? Sino siya? Alas 10:29. Yan na. Repair! Bangkero natin, lasing pa yan ha. Baba na tayo. Sa baba, bago kumain. Let's go! Sip! Ano yung sasapaw boy? Bada tayo, bada. Welcome back mga idol, at ito na naman ulit ang adventure natin sa ibabaw at sa ilalim ng dagat. Magsisimula tayo sa warm up dito sa mababaw na bahura, kasama ang lasinggero nating bangkero, si Bro Dave, at ang isa nating tropa na malayo pa ang pinanggalingan. Sa Kamsur pa nang galing mga lods, si Bro Chris Trab. Bubulabugin na naman natin ang ilalim ng karagatan. Sana'y mabigyan ng biyaya, makaulam ng masarap at makauwi ng ligtas. Let's go! Simulan na natin ang adventure na to. Unang subok nang marating ko ang target na bahura. Dito ay lalapat ako mga lods dahil ang daming bait sa unahan. Maganda rin ang current, magandang visibility. Kaya nainganyo ako ditong lumapat at mag-ambush. Kaliwat kanan ng lingon, hindi ako mapakali dito, at maya maya lang gumagalaw na ang mga bait, mga dalagang bukid sa unahan. Jet lang ito na may papalapit na malaking isda. Kanina pakaliwa ang langoy ng mga dalagang bukid na ito, pero bigla-bigla itong bumalik at napalingon ako sa bandang kaliwa. Isang bluefin trevally, malaki na ang size. Estimate on scale, hindi bababa sa 3 kilo. Malayo nga lang ang distansya, kaya ito ay hinabol ko mga lods. Pero hindi natin nabutan, ni hindi natin natira ang isda mga lods, kaya sayang nun.
Nag-fish call ako dito, baka sakaling bumalik ang isda. At gumalaw na naman ang mga dalagang bukid pakaliwa. Patuloy akong nag-fish call dito kahit wala na akong maaninag na isda sa unahan. Pero napalingon pa rin ako dito sa bandang kaliwa at baka mayroon na namang dadaan. Pero nang bumalik ng tingin sa unahan, hindi na bluefin ang nagpakita dito, kundi isang Brassy Trevally naman at halos magkasing laki lang ang size nila. Buong akala ko ay didiretso na ito papunta sa akin, pero lumiko na naman ito kaya hinabol ko na ng tira. Tinamaan naman ang isda mga lods, pero napababa ng konti. Long range na kasi masyado. Binigyan ko ng line para mabilis tayo makabalik sa surface. Medyo tumagal na kasi tayo sa ilalim. Maleno yung pagkalabot lang yung pasinduan. Mano na, manasusibig ka na. Balikan mo na ako, tamahin ako sa ritaso. Ilang minuto rin ang itinagal bago ko narating ang bahurang ito. Ito nga pala ang bahura na may silong. Dito madalas ako nakakayari ng GT. Medyo may kalaliman nga lang dahil nasa may parting taas na ang bahurang ito. Pero sa pagkakataong ito wala itong laman mga lods. At nang napalingon ako sa bandang kanan, sa dulo mga lods ay may isang King Mac. Pero papalayo na ito. Kaya agaran akong umangat dito sa bahura para mag close open at mahabol ko ang isda. Sa ilang segundong paghabol na walang tigil na close open, napansin ko ang isda na papalapit na mga lods. At eto na nga, nabigyan tayo ng pagkakataon na makatira. Tagos ang shafting at bumuka naman ang flapper ko dito mga lods. Medyo mababa nga lang ang naging patama. May kalakihan na nga ang king mackerel na ito, kaya walang tigil ang reel sa pag-iikot. Napakabilis ng langoy, pero hindi ko pinigilan ang line, hinayaan kong ubusin niya ang laman ng reel. Babanta ba? Woo! Ah, lakas! At maya-maya lang biglang huminto ang pag-ikot ng reel. Ramdam ko rin sa hatak ng isda na pabalik na ito. Kaya dito ay sinubukan ko ng hatakin ng line. Babanta ba? Ah! Lubli! Siko shot! Ang dalawa kong kabady nakakyat na nga pala sa bangka habang nakikipangbuno pa ako dito sa king mackerel. Pero maya maya lang biglang lumambot ang line
At ito ay nakawala. Wala na. Sayang naman, malapit na sanang bangka. Wala na. Sayang. Napababa yung tama. Tanapit. Wala na. Kinuwat. Malaki ni Sarah. Sayang. Sayang talaga. Kain muna. Paano na? Inatak. Uubos yun. Kontente na. Sayang. Kaya tayo. Magpabalik tayo dito kasi may kanin. Okay. Drive safe. Dito na bro, mababaw dito. Tapos nang kumain, nakapagpahinga na rin. Kaya lusong na ulit tayo dito sa nalipatan na bahura. Medyo malayo nga lang ang lalanguyin papunta sa hiwalay na bahura. Sa bandang taas pa yun mga lods. Pero ready na natin ang spear gun dito. Kailangan nang i-load ang rubber. May magpakita man na pwedeng maging target, kakalabit na natin kagad. At sa bandang unahan ko naman, napansin ko si Bro Dave, palapat na ng bahura, kaya umiwas na ako. Hindi na ako dumaan sa mas malapit sa kanya, baka kasi mabulabog. Maestorbo natin kung sakaling may isda na magpapakita. Malayo naman ang distansya, kaya diretso na tayo sa target na bahura. At eto na nga ang sumunod. May distansya pa ang hiwalay na bahura, pero may napansin ako dito na GT sa pinakababa. Napakalalim nito mga lods, pero sinubukan ko lang. Hindi ako umabot sa pinakagitna dahil tanaw na tanaw ko naman ng isda. At habang sinusundan ko ito, napansin ko na may kasama pa sa unahan. May 3 pagi kasi, kaya paikot-ikot lang sila. Pero yung isa ay napakalaki na mga lods. Kaya dito ay umahon ako mga lods para makaipon ng hangin ulit. At mabalikan natin mamaya ang 2 isda na yon. At sa ilang minutong pahinga sa ibabaw, sinubukan ko na dito. Sa bandang gitna na ako nag-on ng camera para hindi kagad malubat ang battery. Walang kamalay-malay ang 2 isda, panipis na panipis ang gap. At dahil drop shot natin titirahin ng isda, kaya nasusundan ko ito kahit saan man ito papunta. Bumalik na yung isang kasama na maliit, kaya siguradong babalik din ng malaki. Pero hindi ko na pinaabot doon. Nang mapalingon nga ito at nakatingin sa akin, binanatan ko na kagad. Rindihan talaga ng isdang punteriya ko. At sakto naman ang tama ng shafting natin. Hindi nga lang sumagad ang flapper. Tigas naman ang bungo ng isda na to. Pero paralisado pa lang ang isda sa tindi ng tama. Ni hindi man lang natin nabulabog ang 3 pagi na nagpapahinga. Panalo to mga lods. Diretso na tayong ahon dito ng mabilis para makabalik agad sa surface. Ayos! Napakalalim. Sige, bubaw nyo. Sana hindi matanggal. Napakalalim ito.
Halos magkasabay nga lang pala kami ni Bro Dave na tumira kanina. Mabuti na nga lang talaga at narindi ko ang patama sa isda na to. Siguradong walang magsi-second shot kung sakaling hindi ko napatamaan ng maganda. Buhay pa to. Woo! Asan ba ka? Hay! Woo! Layo. Woo! Ba't? Patay mo to, boy! Boy! Kita na ini, buhay pa ini. Paralisado lang talaga halos ang isda dito sa tindi ng tama. Kapag hinugot ko ang shotting, siguradong magwawala ang isda at hindi natin kakayanin. Kaya lumangoy na ako dito papunta kay Bro Dave para mapatay ang isda at masigurado natin. Ini kau, kau kapir lo. Boy pa, boy. Boy pa. Boy udah pa. Woo! Woo! Ah, may pagi kaya. May pagi na tatlo. May bay sa kan. Bubuhay ako mo subo. Ano pa? Ha? Dito na bangka. Ha? Oh, okay. Aduh, baik pak. Tadi yang busuk. Tiga siang. Sipaimu. Sipaimu dah saya ulu, sipaimu. Oh, sipaimu saya ulu. Sipaimu. Oke. Karayun baga. Ano? Ano? Balik tayo. Udah baik simpul pa lang. Purang sisid natin, GT na yun. Ngayong hapon. Ano? Loaded na ang spear gun nang marating ko ang bahurang ito sa bandang taas. Ito yung hiwalay na bahura mga lods. Pero nasa ibabaw ako habang lumalangoy. Kawan ng Brasi Tribali naman ang nasa pinakababa. Mabilis ang buluso ko dito, baka hindi ko kasi maabutan ng grupo. Napakabilis ng langoy nila. Napansin na nga pala ko ng mga naunang Tribali. Habang nakatutok ako dito sa naiwan, bumalik na yung iba at nagkagulatan na. Hindi ko na tuloy na itutok ng maayos ang spear gun at bahagya na ako ditong nataranta kung alin ang pupunteryahin. Buti na lang at may nagpaiwan pa dito na mahina lang ang langoy, kaya ito ang tinutukan ko. Dalawang kamay pa nga ang ginamit ko dito para maisunod ko ang spear gun sa galaw ng isda. At maganda yung naging patama natin dito. Umikot na lang ng umikot ang isda. Pangalawang Brasi Tribali na nga pala ito sa araw na ito mga lods. Isang GT. Panalong panalo na. Tatlong isda pa lang. Paldo na tayo. Ayos.
Nang maituhog ang tribali at maiload na nga ang rubber, muling bumalik ang grupo at napakarami na nito. Dito ay may kunti tayong pagkakamali. Kalagitnaan pa lang sumalubong na yung iba. Pero hindi ako agad tumira dito at namili ako ng mas malaki. Pero hindi ganun kadali dahil napakalikot ng isda hanggang sa hindi tayo makatira. Hindi natin nakalabitan isa man sa kanila. Sayang naman talaga. Napalampas natin ang grupo na yon na hindi man lang nabawasan. At hindi na ito bumalik mga lods. Kaya ahon na tayo dito para makasisid ulit tayo ng panibago. Namili pa. Sayang. Ha? Grabe ang tribali. Hi bro. Okay, tigla ako. Nakailang drop ako simula nang maiakyat ko ang tribali sa bangka pero hindi ako pinalad. Paano ako sa mahinang current at pinuntahan ko yung isang hiwalay pa na bahura. Dalawa. Pero nang bumalik na ako sa dati kung saan ko nayari ang tribali, inabutan ko na si Bro Dave at may hinahatak. Dalawang isda ang natuhog sa isang tira na double kill. Tribali mga lods, panalo. Kaduruma na. Sarani ab. Sarani. Kaya daw, matali ako tapos siririg digdi. Manalo. Sumunod na pagsisid sa parehong bahura pa rin tayo kung saan ko nakuha ang Brasi Tribali kanina. At dito ay lalapat muna tayo. Susubukan natin mag-ambush. At eto na nga, nakalapat tayo sa bahura at lumingon ako sa bandang kanan. Pero bigla ako napalingon sa bandang kaliwa dahil may naaninag ako na isda. Dalawang bluefin tribali ang nasa malayong distansya. Nagbabols ako dito para mapansin ang dalawang isda. Pero hindi man lang umubra. Muli ako sumubok ng ibang paraan. Kinaskas ko naman ang bahura. Segundo lang ang lumipas paglingon ko na andyan na ang dalawang isda at napakabilis nito. Inangat ko kaagad ang spear gun para maitutok ng maayos. Siyempre ang pinakamalaki ang pinili natin dito. At yung isang kasama naman, kumaripas ng todo. Pangat na sana ako sa bahura dito nang mapansin kong isinabit ng isda. Binalikan ko na lang dahil kaya pa naman. Hindi naman tayo tumagal sa ilalim kanina, nakatira kagad tayo. Bluefin tribali na malaki at ito yung sumunod na isda natin. Panalo talaga mga lods. Tagalan. Kailang drop pa ako sa bahurang ito pagkatapos kong maituhog ang tribali. Pero wala nang nagpakita na pwedeng maging target at hindi na tayo nakadagdag pa. Kaya tinawag ko ng bangka mga lods. Pagkatapos nito, akyat muna at pahinga. Lilipat tayo ng ibang bahura.
sa bato. Wow, daming tribali. Pahinga, pahinga. Alas 3:17. Boundary na. Pahinga muna. Bro, sir, tinapos na sa akin. Ba tayo dito? Ang oras ay eksakto, alas 4. Makayari pa tayo ng pandagdag. Ayun na yung GT na malaki. Tapos dito Matribali na yan. Let's go. Unang pagsisid dito sa nalipatan na bahura, nag-on ako ng camera nang malapit na akong lumapat sa bahura. Medyo malabo kasi ang visibility dito. Pero nakadagdag pa rin tayo ng ilang piraso pa dito sa bahurang ito. Sa dulo napansin ko nga marami ang surahan, kaya umayos ako ng pwesto para mapalapit ko sila. Mas kumubli ako dito sa baba at naghagis na rin ako ng buhangin. Segundo lang ang lumipas, nagmamadali na ang unicorn. At napalapit natin ang gusto. Sabay tira na rin. At sigurado ang naging patama. Malaki na rin to mga lods, kaya panalo. Next drop, medyo makulimlim na mga lods dahil palubog na ang araw. Pero ito ang pinakamaganda maghunt ng mga ganitong isda, unicorn. Sa bandang unahan napansin ko na malayo pa ang distansya, pero ipinihit ko na ang spear gun para mapunta ito sa direksyon kung saan siya patungo. Bago pa man ito nakalapit ng gusto, nakaready na ang spear gun natin. Medyo nag-alangan nga lang ang surahan na ito, kaya nag-antay tayo dito ng ilang segundo bago natin nakalabitan. Malikot ang isda kaya kumuha tayo ng tamang tiyempo. At eto na, at pangalawang surahan na ito sa tugan natin. Inakyat ko na ang dalawang surahan na ito sa bangka, pero ang sumunod na nangyari ay hindi ko inaasahan. Sa bilis ng sumunod na nangyari, hindi ko na nagawang iyon ng camera. Habang palapat kasi ako sa bahura, napansin ko ang grouper na ito na papalapit na sa akin. Kaya agad kong tinira ang grouper na ito dahil napakalaki na. Umabol pa ang 8 kilos na grouper na to kahit nahapon na at pauwi na kami maya maya. Sobrang panalo talaga. Ayos! Hindi ako gulang para yun ang camera. Alanganin na. Malapit na sa atin itong grouper na to.
Ayos, panalo. Ang laki na. Panalo. Kalapit ako sa bahura. Lumapit. Ha! Lapit na, napakalapit. Ayos! Nagkapabol pa. Bilis. Panalo. Alas 5:08. Akyat na tayo mga lads. Ayan na yung GT kanina. Asa yung broken na? Ayun o, sa kulir o. One day. Panalo. Panalo mga lods. Paldo. Lasing ko ribi. Kaya may awi kami. Nandun yung dalawa. Kunin lang namin. Uwi na kami. Paldo na mga lods. Ay na mga lods. Stop. Puno na rin to. Kaya surahan dalawa. Doon kami sa bundok na yun. Nandito na kami. Alas 6 gis. Alright. Ito na yung nadali ko lang. Paano mga gamit? Start tayo ng shoutout mga lads. Unahin na natin to si Armando Baldosa, Purok 3, Buntong Palay, San Mateo Rizal. At shoutout sa family ni Bro Dave, lalong-lalo na kay Cooper na laging nanonood ng aking mga videos. At shoutout na rin kay Floranti Dakil, watching from Parañaque City. At shoutout na rin sa Asadon family. Ganun na rin kay Romulo Rotaquillo ng Marilao. Shoutout na rin sa Jan Lods. Yel Flores, always watching from Kuwait. Shoutout Sir John Lods. Shoutout na rin Roger Abok, Abok family ng Boulevard Barangay 37D, Davao City. Shoutout from Labo. Shoutout kay Puli Rabino. Shoutout sa Lods. Shoutout Idol from Baras, Catanduanes, watching from Qatar. Shoutout sa iyo Renit Tenerife. Shoutout din sa iyo Idol Cesar Abling. At ganoon na rin dito kay Regif Udaraga. Shoutout na rin sa iyo. Shoutout nga pala sa family Purisa ng Candelaria, Quezon. Ramil Taitan ng Marikina City. Shoutout sa iyo dyan. At shoutout naman from Bulan Sorsogon kay Rachit Gobres. Shoutout sa iyo dyan Lods. Shoutout naman kay Iking Garciano ng Taguig City. Shoutout kay Dominador Mitra at sa family Mitra. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout naman kay Idol Stephanie Din sa Din family ng Bibingkaan, Sorsogon. Shoutout.
Shoutout naman po sa mga taga Zamboanga City, sa Hanafi family, shoutout po. Shoutout na rin sa lahat ng subscriber at sa palaging sumusubaybay ng aking mga ginagawang adventure. Mag-iingat po kayo palagi. God bless all. Dalawang brasi. Size un kwarto lang tiya. Size un kwarto lang. 6.25 8 kilos. Oh. 8 kilos sa boy. Oh, 8 kilos. Katalo na yan. Yan pa na GT. Malaki. 17. Hindi, 16. 16. Uy, This size. 16 kilos. Oh, 16 talaga. Dambuhala na ba si drummer? Ilak. Ayaw na. 3 ilak. Father's Oh, Day tomorrow. 4.5. Don't forget. Ayan na. Kay Dave na yan ha. Pati yung bass drummer kay Dave. Ito grouper. Good size. Tulo. 3.7, good size. Ito na yung nadali ngayong araw. Ito yung kinita. 7192. Paldo. Kay Utol.